Tapos na ang 2023. Ito na yata ang taong pinakamabilis na natapos para sa akin. Kahit magkatulad lang naman ang bilang ng araw kada taon maliban sa leap year. Siguro sa edad ko to, ganun yata pag tumatanda. Pakiramdam mong mas bumibilis ang takbo ng panahon. Naglalaho na lang bigla ang mga buwan, linggo at araw. Mas maraming litratong kuha sa cellphone pero parang mas konti ang mga naaalala. Mas mahaba ang laan na oras sa trabaho pero mas kapos sa panggastos. Mas malayo na ang narating pero parang mas lumalayo ang tunguhin. Siguro ganun talaga. Buhay nga naman. May dalawa akong kaibigan, isang lalaki at isang babae. Bigyan natin ng palayaw ang lalaking si Spencer. Sobrang pinagdaanan niya ngayong taon. Kagagaling niya lang magluksa kasi namatayan siya ng mahal sa buhay. Pagkatapos ay may nagkasakit na naman sa kanilang pamilya. Hindi pa siya nakarecover emotionally at financially, pero may hamon ng buhay na naman. Dagdag pa na may buraot siyang ex. Bigla siyang kinontak kasi dinamay siya sa problema sa utang nung panahon na sila pa. Kahit di naman si Spencer ang umutang nun. Pero kahit sa lahat ng pagsubok na binigay kay Spencer, ni isang beses hindi siya nagbigay ng palusot. Ni isang beses di ko siya narinig naghanap ng ibang tao na pwede masisi. Hindi niya kailanman sinisi o tinanong ang Diyos bakit siya at bakit niya to pinagdadaanan. Unti-unti at dahan-dahan niyang pinapahilom ang sugat sa kanyang puso at hinaharap ang mga hamon sa buhay. Ito naman ang kwento ng babae kong kaibigan. Bigyan natin siya ng palayaw na Rose. Si Rose ay may simple pero masayang buhay. Maganda ang simula ng kanyang taon. Mahal siya ng mga tao sa paligid niya at okay ang kanyang trabaho. Mabuti ang takbo ng kanyang buhay. Subalit, dahil sa pagkakamali na ilang ulit niya nang nagawa, siya ay biglang pinatanggal na sa trabaho. Unang aksyon ni Rose ay kinumbinsi niya ang sarili niya na aalis naman talaga siya sa trabaho, kaya okay lang na nangyari yun. Defense mechanism ng kanyang ego na i-deny ang pagkakamali. Total, para sa ikakabuti niya naman ang naging consequence. Sinabi niya ring inaapi siya sa kanyang trabaho, kaya mas mainam nang nangyari yun. May mga bakante na trabaho na naalok kay Rose, pero may minimum na 3 rason bakit di niya pwedeng makuha. Kasi ito, kasi ganun, kasi. Namalayan ko na iniiwasan ni Rose ang responsibilidad ng mga consequence ng nagawa niya sa kanyang buhay. Parating may ibang tao, ibang bagay, ibang rason bakit napatanggal siya sa trabaho, bakit di siya masaya, at bakit walang tamang nangyayari sa kanyang buhay. Parating iba ang may kasalanan at may kontrol. Dito ko napagtanto gaano kahalaga ang free will. Kahit anong hamon ng buhay ang itapon sa atin, kasalanan man natin o hindi, nasa atin pa rin ang kapangyarihang pumili. Pumili ng susunod na gagawin. Pumili ng sisisihin o pumili na tanggapin ang responsibilidad. Hindi ito mabibigay sa atin ng ibang tao. Kung bibigyan ka ng pagkain sa kusina, pero kailanman ay hindi ka babangon sa kama, mamamatay ka pa rin sa gutom. Kaya siguro, ginawa ko tong video upang mapaalala ko sa sarili ko na kahit may mga bagay na labas sa aking kontrol, kaya ko pa rin pumili na hindi isisi sa iba ang susunod na magiging kabanata ng aking buhay. Ito ay paalala sa sarili ko na sana mas maging tulad ako ni Spencer, na kahit kaano mang hirap ng pagsubok, ay unti-unti at dahan-dahan pa rin haharapin ang mga hamon ng buhay.
some lather feeling as opposed to shitty attitudes that made me bitter after laughter. I dearly regretted it. I take the D train to go to BK. I can't defeat rain. And as far as we go, and as far as we go, and how little we